Ito po ako para ipakita sa inyo or demonstrate sa inyo kung ano yung nagagawa nitong ating Veroncy, yung ating alkaline na sodium ascorbate. Okay, una, mapakita ko po sa inyo ano yung difference nitong Veroncy natin, itong sodium ascorbate natin, compare dito sa ordinary na ascorbic acid. Unang-una po, nakita natin, acid siya, ibig sabihin acidic ito. Ito, hindi natin pwede i-take ng walang laman ng tiyan natin. Kasi kung mayroong kang ulcer, mayroong kang hyperacidity, mas matitrigger siya. Samantalang ito, mas maganda to i-take pag walang laman ang tiyan natin. Kasi, ano siya, stomach friendly siya, alkaline siya. Mas effectively makakapag-detoxify siya sa katawan natin. Okay. Ito, hindi mo pwedeng i-mega dose. Ito, pwede. The more, the better. Pero ito, hindi pwede. Maximum lang 2 cups, 2 tablet nito isang araw. Pero ito, walang problema kahit ilan. Lalo na pag mayroon tayong mga sakit na gustong i-address. Para maging therapeutic siya, at least 3 times more than the regular suggested dosage lang. Okay. Ngayon, kapakita po natin kung paano namin nasabi na detoxifier siya, energy booster siya, at alkaline siya. Punta po muna tayo sa comparison nitong ordinary ascorbic acid compared dito sa Veroncy natin, sa ating sodium ascorbate. Ito po yung ordinary tubig. Titingnan natin kung paano natin nasabi na comparison nitong dalawa. Ang gagawin po natin, ito, dudurugin na natin para mas madali natin makita yung effect niya sa katawan natin. Dudurugin po muna natin kasi para mas mabilis-bilis yung effect. Ito po, stir natin. Ayan po, makikita ninyo may mga lumulutang. Ibig sabihin, yung mga lumulutang na yan, yun yung binders para mabuo yung tablet. Hindi siya pure, hindi siya lahat na absorb ng katawan natin. Ang problema pa nito, isa rin siya sa magpapahirap sa kidney natin kasi siya yung tagasala yung kidney natin sa yung liver natin. Ngayon, hindi talaga yan madi-dissolve completely. Hindi siya mag-clear. Compare dito sa ating sodium ascorbate, pag linagay po natin ito sa tubig, completely madi-dissolve siya. Haluin ulit natin. Wala siyang residue, wala siyang binders. Mag-clear yung tubig niya. Ibig sabihin, sa katawan natin, mas ma-absorb siya, mas mapapakinabangan ng katawan natin ito. Wala po itong lata or wala siyang binders. Ngayon, ito naman po yung pang-test natin kung alkaline or acidic yung isang produkto, yung ating pH tester. Pag pinatak po natin ito sa tubig, pag acidic yung product, magkukulay yellow siya. Pero pag alkaline yung isang produkto, mag-green siya pa-blue yung kulay niya. Patangan po natin ito. Yan. Anong nangyari? Naging yellow. Ibig sabihin talagang acidic siya. Pag pinatagan natin itong ating Veroncy, ayan, makikita niyo po unti-unti na green hanggang mag-blue po yan. Ibig sabihin, talagang alkaline siya. Ngayon, tingnan naman po natin kung paano natin nasabi na energy booster to or nagbibigay ito sa atin ng extra energy. Ito po yung gagamitin natin. Ito po yung halimbawa ng katawan natin. Yan, saksak siya dyan sa kuryente. Ito yung power na galing dyan sa source. Ngayon, pag ito yung ginagamit natin ordinary ascorbic acid, makikita nyo, mayroon naman siyang extra energy na nabibigay sa atin. Mahina nga lang. Pero pag ito yung tinitake natin, yung ating sodium ascorbate, tingnan natin. Wow! Malaking energy. Ibig sabihin, sa katawan natin, ganun yung nagagawa niya. Nagbibigay siya sa atin ng mas malakas or ng extra energy. Yan po yung
electrolyte test natin. Kaya ito rin po, pag halimbawa nag-LBM yung isang tao, para hindi siya ma-dehydrate, painumin lang po natin ang painumin itong sodium ascorbate natin. Yung electrolyte na isasama sa pagdumi niya, napapalitan niya. Kaya hindi ka manghihina, hindi ka ma-dehydrate. Okay. Matutulungan pa yung kung ano man yung bacteria, ano man yung virus na nakapunta doon, na nag-cause ng pag-diarrhea natin, matutulungan niya pa yun na ma-detoxify. Ngayon, tingnan po natin kung gaano talaga ito ka-powerful. Sabayan po natin itong ating electric fan. Okay. Ayan ulit, paggaling dyan, iilaw siya at malakas yung kuryente niya. Diba? Pag itong ordinary na ascorbic acid ang ginawa natin, tingnan nyo, hindi niya kayang paandarin. Oo. Humina lalo yung ilaw niya. Pero pag yung ating sodium ascorbate, tingnan niyo po. Diba? Paandarin mo ang ating electric fan. Okay. Yan po talaga yung patunay na nagbibigay siya sa atin ng extra energy. Okay, ngayon po, makita ko sa inyo kung paano natin nasabi na detoxifier siya. Okay, eto naman ngayon yung ating detoxification test. Ito ulit yung katawan natin. Ito halimbawa, pag pinanganak tayo, malinis yung katawan natin. Pero na lang pag yung bata nakakuha ng sakit sa magulang habang pinagbubuntis. Pero pag wala, malinis yung body fluid niya. Ito naman halimbawa yung mga lason, mga toxins, mga free radicals na naipapasok natin sa katawan natin. Nauna-una saan nanggagaling yun? Sa mga kinakain natin, number 1. Diba? The more na sumasarap yung pagkain na niluluto o kinakain natin, the more na mas hindi yan healthy sa katawan natin. Kasi bakit? Maraming mga pampasarap, maraming mga kung ano-ano mga chemicals or na nilalagay natin na nagpo-cause ng dumi sa loob ng katawan natin. Ano pa? Yung kahit sabihin natin mga gulay yan, mga prutas yan, hindi na rin tayo safe ngayon. Bakit? Unang-una, bago yung itanim, anong nilalagay sa lupa? Fertilizer. Hindi yan healthy rin na na-absorb ng pananim at na kakain natin na isasama sa nga niluluto natin, nakakain natin. Hindi maganda. Ano pa? Pag lumalaki, para hindi uurin, anong ini-spray? Pesticide. Again, chemicals yun na hindi maganda sa health natin. Pag dinala sa palengke, para hindi malumi yung mga nagtitinda, hindi magulo ka agad, hindi malanta ka agad, anong nilalagay naman ngayon? Ini-sprayan or ilinulubog sa tubig na may formalin. Kaya nga sabi ko, buhay pa tayo, unti-unti na tayo, iniimbalsa mo. Kaya pag iniimbalsa mo yung formalin, diba? Hindi rin, sa kakalan natin yun. Ano ba? Yung mga iniinom natin, di ba? Ang sarap ng soft drinks pag kumakain tayo. Yun, may food coloring na, yung sugar pa, at kung ano-ano pa ang mga nandiyan sa mga iniinom natin na nagpo-cause ng dumi ulit sa loob ng katawan natin yan. Eto pa, yung paborito ng lahat. Sino dito ang hindi na-stress? Lahat tayo na-stress, di ba? O, ano ba yung nagpo-cause ng stress natin? Yung mga utang, yung mga nabigo dyan, yung mga may problema sa biyenan, ano ba? Nagpo-mga problema ng pag-budget, lalong-lalo na, budget ka ng budget, wala ka namang pinabudget, talagang nagraming stress ang madudulot niya sa atin. Ano ba nagpo-cause ng stress sa atin? Sabihin mo may pera ka, mayroon kang sasakyan, paglabas mo dyan sa EDSA o kung saan ka na lugar, traffic, nakaka-stress, di ba? Kaya 100% lahat tayo, ang pinaka-number 1 na problema natin, kalaban natin sa katawan natin is stress, na nagpo-cause na hindi maganda acidity sa katawan natin at kung ano-ano pang mga sakit-sakit. Ngayon, ito pa, mayroon pa, hangin. Fresh pa ba yung hangin natin? Hindi na rin. Polluted na rin yung hangin natin na nilalangha. Lalo na yung dyan sa kalsada. Lethal gas yun. Di ba? Yung lethal injection, mabilis lang yun pag natinuro kang gano'n. Pero ang lethal gas naman, unti-untiin ka rin lang naman nun. Di ba? Pero nag-iipon yun sa sistema natin. Ngayon, paano natin yung lilinisin kung madumi na yung katawan natin? Kung ilang taon ka na, simulang huminga, kumain at uminom ka, unti-unti lang nag-accumulate yung toxins mo sa katawan or yung lason or yung mga free radicals mo sa katawan.
tingnan niyo po kung anong magagawa nitong sodium ascorbate natin para linisin yun. Yan. Ito naman po yung ating sodium ascorbate, vegetable capsule po to. Talagang sa capsule pa lang may pakinabang ka na. Meron ka ng extra benefit na makukuha. Tapos ang laman niya is crystalline powder na sodium ascorbate. Ayan, makikita natin, i-crystallize siya. Ngayon, pag nagtitake tayo niyan, yung mga dumi natin sa katawan, habang na-absorb yung katawan natin yan, nililis. Habang na-absorb yan ng katawan natin, talagang nililinis na yung sistema natin. Ngayon, paano naman siya lalabas? Paano naman siya, anong patunay na nagdi-detoxify nga siya? Pag mga unang gamit niyo po nito, pansinin niyo, sa gabi, take kayo ng 2 capsules, sa umaga, take ulit kayo ng 2, tapos sabayan niyo mga isa or 2 basong tubig kung kaya. Pag nag-read po kayo niyan, pansinin niyo, makulay yan masyado, maamoy yan, at mabula-bula pa yan. Kasama kasi yung toxins doon na nilalabas nga. Plus, kung hindi naman kayo pinagpapawisan, pag nagagamit kayo nito na, mapapansin nyo, konting galaw nilang pinagpapawisan kayo. Kasi isa po yun ang way out ng toxins. At pagdumi natin. Pati sa pagdumi natin, pansinin nyo, makulay yan, or masebo yan. Kasi isasama niya po yan dumi sa paglabas ng dumi natin. Okay. Ngayon, ito pong sodium ascorbate natin, nag-i-stay po ito sa katawan natin ng 12 to 14 hours. Compare nitong ordinary ascorbic acid, 3 to 4 hours lang, wala nang epekto. Yung antioxidant protection niya, 3 to 4 hours lang. Kaya may na-advise na at least sa umaga, sa gabi ka mag-take. Kasi, uminom ka nga, hindi ka naman titigil ng kumain ng mga may free radicals. May mga chemicals, may mga preservatives. Ang kagandahan doon, may panlaban ka. Hindi naman pwedeng hindi ka ma-stress, may panlaban ka. Hindi naman pwedeng hindi ka uminom, may panlaban ka. Hindi pwedeng hindi ka uminom, may panlaban ka. Habang inagalaw yan, habang na-absorb mo, may protection ka. Kaya yan po yung kung paano natin nasabi na detoxifier talaga siya. Nakakatulong siya mag-detoxify, maglinis ng sistema natin. Okay. Yan po yung ating tatlong test. Yan. Di lang po yan, may extra pa. Ito po, gusto natin talagang yung mga anak natin, mga apo natin, mga kamag-anak natin, pamangkin natin na nag-aaral. Gusto nyo lagi silang may honor. Gusto nyo lagi silang, lagi kayong aakyat sa stage para i-recognize. Ito po, sobrang nakakapag-activate ng mga neurotransmitters natin. Yung utang ng tao, mas gumagana. Kaya po, according doon sa aming isa sa mga medical director at scientist ng company, yung neurotransmitters po natin, siya yung nagre-release ng signal para gumana yung utak. Pag sufficient po yung tao sa vitamin C, active masyado yung neurotransmitters. Kaya gumagana yung utak ng isang tao. Kaya po sa atin mismo, mapapansin po natin yan pag nag-take po kayo nito. Okay, maraming salamat po and good morning po ulit sa inyong lahat. Thank you.